As you can see mga papi, bumalik na tayo sa stock. Hey! Si Mano. It is a big no-no para sa akin kapag usapang remap na. Hindi tayo makapag-vlog ng maayos, napakainit. 120 to 130. Okay na ako dun. Masaya na ako dyan sa takbong yan. Magkano premium mo niyan? 64.90 ang unleaded? 63. Good afternoon mga papi. So welcome back. So as you can see mga papi, bumalik na tayo sa stock pipe. Binalik na rin natin yung catalytic niya. Ayan o. Alright. So ito yung ano natin, yung open muffler. Tapos yung mid pipe na naka power bump. Ngayong araw pag-uusapan natin kung bakit ako bumalik sa stock pipe. Kung ano yung mga rason natin kung bakit tayo bumalik sa stock. And ano yung mga disadvantages na na-experience ko nung bumalik ako dito sa open pipe. So ano pa hinihintay natin? Let's go! Hey! Mabilis no? Bilis makuha ng 100 mga papi. Alright. So yun na nga mga papi. So ngayong araw pag-uusapan lang natin kung bakit ako bumalik sa stock pipe. Pero bago yan, syempre pag-uusapan natin kung bakit nga ba nag-pipe tayo, no. Syempre same reason as yours. Syempre madats, yung maangas na pipe. Lahat naman siguro tayo ay kapag nakakabili tayo ng bagong motor, ang pinakaunang nasa isip natin ay papalitan natin ng bagong pipe or ng open pipe. Same din ng reason ko yun mga papi kung bakit ganun. And then syempre bomba. Nauuso yung bomba eh. Yung mga sa mga bata sa tabi ng kalsada, tapos sisigawan ka bomba, kasi ikaw naman bubomba ka rin, di ba? Nakakatawa rin kasi yun mga papi. Syempre according naman sa experience ko, yung weight nung stock pipe compared dun sa weight ng aftermarket pipe ay napakalayo. Napakabigat ng stock pipe mga papi, lalo na sa Dominar 400 mga papi. Almost 9 kilos or 8 kilos ata yung stock pipe plus yung catalytic. And then ilan lang ba yung aftermarket na pipe tapos yung mid pipe na yun? Siguro 2 kilo lang. So napakalayo ng difference mga papi. Pero point by point natin pag-uusapan yan mga papi, kung ano nga ba talaga yung mga rason kung bakit binalik ko siya sa stock pipe. Medyo mainit, alas 3 ng hapon mga papi, nagbo-vlog tayo. Ganun talaga, kailangan magsipag ka. Alright. Pinaka minor para sa akin is yung weight nga mga papi. Kasi yung weight naman ng stock pipe tapos nung aftermarket pipe, kapag umaandar na ay hindi mo naman siya mararamdaman talaga eh. Actually hindi mo naman kinakarga yung motor, sinasakyan mo, di ba? And my next reason mga papi is yung gas consumption. Actually according sa experience ko, konti lang naman yung pagkakaiba nila at hindi mo rin talaga mapapansin. And ako nga pala mga papi ay gumagamit ako ng XCS or premium na gasolina para dito sa Dominar natin. Bihira ako gumamit ng unleaded sa akin kasi wala naman tayo magagawa, magagas ka rin naman talaga. Kung sa long ride, sa short ride, wala tayong magagawa dyan. Kahit anong gawin mo, hindi talaga aandar ang motor mo kung hindi ka magpapagas. Kasi wala kang choice eh. Matipid man yan or magastos sa gasolina para magamit mo yung isang bagay or para magamit natin tong motor, ay kailangan natin magpagas, di ba? Kung gusto mo naman makatipid-tipid, eh mag-unleaded ka. So para sa akin naman, mas prefer ko yung XCS kasi mas maganda sa makina, di ba? Mas maganda yung sunog. Yan na, magpapagas muna pala tayo. Talking about gasolina, tignan natin kung magkano yung gas ngayon. Oh. Hello.
Si madam. Kilala tayo ni madam dito. Dito talaga ako nagpapagas. 250 lang. 250 premium. Hello ma'am. Okay. 250 ano? Premium. Magkano premium mo niyan? 64.90. Ang unleaded? 63. Okay. So piso. Piso ang pagkakaiba. Okay. Hindi to lalayo. 250 lang. Diyan lang ako ma'am. Diyan lang ako. Okay. Thank you ma'am. Okay, thank you. Alright. So according naman dito sa sa Petron, piso lang naman yung pagkakaiba, di ba? Piso ang pagkakaiba ng unleaded tapos nung XCS or yung premium, di ba? So para sa akin hindi talaga siya ganung kalaki ang difference kung XCS or premium ang pag-uusapan. And then sa gas consumption naman ng motor na to, di ba? Kaya minor lang para sa akin yung gas consumption, mga papi, di ba? Piso lang naman yung piso lang naman yung pagkakaiba. Magkano ba ang gasolina sa inyo, mga papi? Yung unleaded tsaka premium sa mga lugar nyo? Dito sa amin sa Bicol, katulad niyan, Petron, 64.90 yung premium, tapos 63.90 yung unleaded. Comment nyo naman kung magkano yung mga gasolina nyo. Okay, andito na tayo sa Panganiban. My next point, mga papi, is yung performance ng motor. Dito medyo nag-aalangan ako, mga papi. Medyo hindi ako 100% sure kung tama ba yung na-experience ko or ako lang ba yung naka-experience nito. Wala akong solid basis kasi kung sa performance ang pag-uusapan natin, malamang kailangan natin ng dyno test, or kailangan na natin ng top speed test. Okay, ngayon yan kung sa performance talaga yung pag-uusapan natin. Pero ako naman, hindi tayo masyadong nagpapatakbo ng mabilis, di ba? Sakto lang, lalong lalo na dito sa probinsya ng Bicol ay kulang din talaga yung kalsada, mga papi. Tapos traffic pa, di ba? So sa mga buwelo naman na highway ay kaya lang natin patakbuhin dyan is 120 to 130. Para sa akin sagad na yun sa akin lang yun, mga papi yun lang yung kaya ng dibdib ko. Yun yung pinaka totoo dyan. Yan lang ang kaya ng dibdib ko, mga papi. 120 to 130 okay na ako dun. Masaya na ako dyan sa takbong yan. Well, anyway, sa performance naman ng motor, sabihin na natin, marami akong naririnig or nababasa or napapanood sa Facebook, sa YouTube, na mas maganda raw ang performance ng motor kapag naka open pipe tapos naka catalytic delete. Actually, ang catalytic delete, mga papi, according sa aking research ay, ewan ko lang kung tama ako, kung tama yung pakakaintindi ko. Ang mga catalytic, mga papi, ay kino-convert niya lang yung yung usok na lumalabas sa makina mo para mas maging safe siya sa environment. Kung tama nga ako, so wala talaga siyang kinalaman sa total performance ng motor mo. Pero ang sabi daw nila, actually kapag may catalytic, medyo pigil daw yung exhaust nung motor mo. Wait lang, mga papi, iwasan muna natin tong traffic na to. Hindi tayo makapag-vlog ng maayos, napakainit. Woo! Singit tayo, putang ina, ang init Double yellow, bawal to, pero okay na. Napakainit So wag nyo akong i-bash, mga papi. Sana maintindihan nyo, sobrang init. Kailangan natin makalayo dito sa traffic na to. Mainit na yung araw, yung panahon, plus yung init pa nung mga makina ng mga motor, tricycle ng sasakyan, di ba? So sana maintindihan nyo kung bakit ang iba ay nangangamote. Pero hindi lahat.
safe pa rin naman tayong nangangamote, di ba? Kaya pala traffic. Nagpipintura sila. Alright. Woo! Okay mga papi, so balik tayo sa pinag-uusapan natin. Yun na nga, yung performance, di ba? So, para naman sa akin halos pareho lang naman sila ng performance. Actually mga papi, may nabasa ako na kapag nagpalit ka daw ng pipe tapos nag-cut delete ka, kailangan mo talagang automatically kailangan mo mag-remap para yung maayos yung air intake saka airflow ng motor mo, ng makina. Hindi ko lang alam hindi ako sure. Pero according sa mga nababasa ko ay kailangan daw natin i-remap. Kasi once na nagpa-remap ka na ay hindi mo na rin yan mababalik, not unless bumili ka ng bagong ECU or pwede ka naman bumili ng yung mga racing ECU mga papi, tapos aalisin mo yung stock, tapos papalitan mo ng racing ECU. Pero ang point ng racing ECU mga papi is napakamahal nun. Sabihin pa natin, depende pa sa brand, di ba? Depende pa sa brand yan mga papi. So ako naman ay hindi ako willing mag-spend ng ganun kalaking pera para lang pabilisin pa yung motor ko, di ba? Kasi ang point ko naman is sakto lang sa akin yung makapag-ride ako, magamit ko siya kung anytime na gusto ko. Hindi naman tayo nakangarera mga papi. So it is a big no-no para sa akin kapag usapang remap na. Ayaw ko ng remap. Actually sa tabako may remap na pwede na tayo magpa-remap na malapit lang, hindi na tayo aalis or pupunta pa ng Batangas, Laguna, ganyan, or ng Manila. Sa tabako lang mga papi, Albay, meron na tayong kilala na nagre-remap. So di ba, pwede na rin sana magpa-remap. Tapos ang presyo niya is 4,000 to 5,000 lang daw. So mas makakatipid ka nga naman kung gusto mo pa talagang pataasin yung performance ng motor mo. Pero according sa mga nakita ko mga papi, sa mga nakita ko katulad nung sa kaibigan ko na nagpa-remap siya, halos 2 horsepower lang naman yung naidagdag. 1 or 2 horsepower yung naidadagdag kapag nagre-remap ka. Para sa akin wala rin talaga siyang, hindi ganun kalaki yun mga papi. Sa totoo lang, akala mo ng 2 horsepower ay napakalaking additional sa takbo ng motor mo. Hindi po, sa totoo lang, according sa mga na-experience ko at nakita ko, wala. Halos hindi mo rin talaga mararamdaman yung 2 horsepower na naidadagdag ng remap, lalo na sa mga scooter. So isa pa yan sa doubt ko kung bakit ayaw ko rin ng remap. Plus baka yan pa yung maging cause ng mga sira, di ba, in the future ng motor, ng makina natin. So mas gusto ko yung tumagal ang motor ko na pwede kong gamitin kaysa yung sa yung sa speed tayo, di ba? Ayaw ko na ganun. Ang pinakamalaking rason kung bakit ako bumalik sa stock mga papi is yung comfort. Okay mga papi, ito yung rason. Kasi once na nagpalit ka ng aftermarket na muffler, tapos na cut delete, yung vibration mga papi ay sobra talaga. Yun yung talagang nadadagdag sa kanya. Super vibrate ng motor ko. Actually itong mini driving light ko dito sa right part na nakakabit sa sa crash guard, nalaglag yan mga papi. Buti na lang mga papi ay hindi siya nasira. And then kapag sa long ride mga papi, lalo na kapag high speed na pumapalo tayo ng 100 to 110, 120, super vibrate na ng ng step nut dito. Sobrang vibrate na nito mga papi. Yung feeling
na parang kinikiliti ka na nakakakiliti na siya mga papi, na may tendency na parang gusto mo siyang itaas na parang ganun para hindi mo siya maramdaman. Yun yung pangit mga papi, yung super vibrate. Kahit dito sa handlebar umaabot siya, tapos kahit dito sa tangke umaabot yung vibration mga papi. And minsan kapag nakadikit yung balls ko dito sa sa tangke, nararamdaman ko pa rin yung yung vibration. So yun yung pinakaayaw ko mga papi, na feeling na kapag naglo-long ride ka, hindi ka komportable, para bang kinikiliti ka, pati puwet mo parang kinikiliti. Yung mga 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 laman mo ay parang nayuyugyug siya mga papi dahil sa vibration. Nadala na rin ng pipe, ng open pipe mga papi. So para sa mga hindi pa nakaka-experience noon mga papi, ay subukan nyo po. Subukan nyo at siguradong mararamdaman nyo yung pangingilitin ng makina nyo ng motor nyo, sa puwet nyo, sa balls nyo, tapos dito sa paa nyo mga papi. So actually, yun yung pinakarason kung bakit talaga ako nag-decide na ibalik ko na lang siya sa stock. Kasi actually mga papi, kapag stock pipe, smooth siya, katulad nito. Super smooth mga papi. Hindi siya ganun ka-vibrate. Yan yung rason, katulad nyo ma-vibrate yan mga papi. So katulad dito, tignan nyo, kahit nakadikit yung balls ko dito sa tangke, wala akong nararamdamang vibration mga papi, di ba? Yan yung pinaka parang ayaw kong pakiramdam, yung parang pero okay din naman sana. If you know what I mean, man. Okay din naman sana, pero di ba? Hindi siya comfortable, hindi para jahe, tangina. Ang pangit sa pakiramdam. Bumabiyahe ka ng malayo tapos parang may nangingiliti ng balls mo. Try nyo yan mga papi, baka magustuhan nyo. Pero ako ayaw ko ng ganung pakiramdam. Yun yung pinaka rason kung bakit nagbalik ako ng stock pipe. Wala sa performance, wala sa gas consumption, wala sa forma. Yung comfort talaga ang pinaka-importante para sa akin mga papi. Kasi naman as you age, hindi ko naman sinasabing matanda na ako pero as you age mga papi, mas ipaprioritize nyo yung comfort, riding comfort nyo. Lalo na kapag long ride mga papi, ibang iba talaga, ibang iba yung pakiramdam. Mas gugustuhin mo pa mas hahanapin mo yung comfort kesa sa speed. Mas mahanapin mo yung chill ride kaysa sa toxic ride mga papi. Para sa akin ganun talaga. Matagal-tagal na rin tayo nagmumotor, marami rin tayong nahawakang motor, mag 400cc man yan, mag 650, mga ganyan. So as you age, talagang medyo magbabago ang pananaw nyo sa mga motor. Alright, so dito muna tayo, magpapahinga ako kasi napakainit. Wala naman talaga akong pupuntahan, konting errands lang mga papi. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo mga papi. So tignan nyo naman itong motor natin, stock na stock. Balik na natin sa stock pipe, balik na siya sa catalytic. And isa pang problem na nakikita ko mga papi, kapag nagpapalit kayo ng muffler, ay if ever man na hindi marunong yung nagpapalit ng muffler nyo. Okay, ang pinakamahirap mga papi kapag nagpapalit ka ng tambucho ay kung masira itong air intake na sensor nyo mga papi. Napakamahal niyan. Napakamahal niyan mga papi, at papahirapan kayo niyan maghanap. Although available naman siya, pero papahirapan kayo niyan mga papi. May kilala ako na nasira yan, tapos nahirapan siya maghanap, or masyadong maraming naging problema sa motor niya mga papi. So isa pa yan sa pinaka kailangan yung ingatan kapag magpapalit kayo ng open pipe or aftermarket pipe. Okay mga papi, that's it.
Hanggang dito na lang muna ang ating vlog ngayong araw. So sana marami kayong natutunan or marami kayong na-realize sa pagpapalit ng pipe, or kung bakit mas prefer ko na ang stock pipe at nakakatalytic sa mga papi. And this is the end game mga papi para sa akin. Hindi na talaga ako babalik ng open pipe. Ito na talaga. Stock pipe na lang talaga ako. Okay na ako dito mga papi. So hindi na tayo babalik sa open pipe. At we will stick to the stock muffler mga papi. So tignan nyo naman, napakaganda pa rin naman ng itsura nya. So mas bagay nga siya. So dito na natin tatapusin tong vlog natin. If nagustuhan nyo tong vlog natin ngayong araw, please do like, comment, share, and subscribe. And follow me on my social media accounts, TikTok, Facebook, and Instagram. Alright, peace mga papi. Ganda no?